Magandang umaga po, Sir Ted at Ma'am DJ Chacha. Sige po. Reaction please. Ho, lalo kaming naguluhan dun sa explanation ng ni Sir Kenneth po. Subalit, salamat din sa panahon niya. Pero magulo kasi sinasabi niya, ina-affirm niya na per square meter ang kanilang computation. Pero sinabi din niya sa bandang huli na ayon sa batas RA 9003, ang pagtataas ng basura ay naayon sa uri ng basurang nililikha. Siya rin mismo ang nagsabi at dami ng basurang nililikha at layo ng basura ng landfill, no? Kung saan man nila dadalhin at the end yung type ng basura. At sa local government code, yung special waste lang at hazardous waste lang yung dapat nilang nilalagay sa landfill, pati sa RA 9003. So, napaka-importante pong malaman to ng mamamayan kasi hindi pwedeng lahat ng basura kinakaon at nilalagay sa landfill. So, kahit si Councilor, mukhang lito siya. No? Ang sinisisi niya ay yung dati ng ordinansa na hindi na nababatay sa batas. Dapat po yan, kung kinonsult po nila to sa mamamayan, sa mga civil society organizations po doon, sa mga negosyante, hindi to makakarating sa ganito dahil ang dami pong reklamo dun sa, malamang hindi ko alam kung nababasa ng alkalde yung mga mga complaints doon kasi may natanggap kaming complaints doon sa Serbisyo Kilos Bayan nila na halos mas malaki pa doon sa sa mga iba pang tax yung garbage tax nila. Ito ay nakakagulat. Mm-hmm. At isa pa, napaka-superficial din yung pagkakaintindi niya sa case ng Ferrer Jr. versus Quezon City. Hindi naman ang issue dito ay kung kanino pinataw yung dagdag na fee, no? Kung household to o business. Hindi yun ang issue. Ang issue dito, dapat yung garbage fee ay nakatali doon sa tipo nga ng basura at ito ay hindi dapat disguised tax. Lagi nating sinasabi at naririnig pala sa kanila na kailangan ng dagdag na pera para dun sa hauling fee, no? O dun sa pagkaon sa pag-truck ng basura. So ito po ay uh, disguised, no? Disguised revenue generation sa kanila. So hindi ito dapat na ganun at ito ay magiging unfair. No? Sa Japan po halimbawa or sa Singapore, talaga pong by volume. Hindi po per square meter, by volume. Meron pong binibigay na lalagyan sa mga businesses at i-weigh yon. Babayaran po yon, no, ng businesses kung magkano. At isa po, kaya hindi ito maakma o napapanahon dun sa sinasaad ng batas. At meron tayong mga models dyan sa iba't ibang, sa mga kapitbahay din natin. Opo. Na mga bansa. Gusto Okay. natin ng talagang appropriate fee at fair fee para doon sa tipo ng basura na nililikha natin. Kasi kung biodegradable itong restaurant, puro food at kitchen waste po yan. Hindi po yan tinatambak dapat sa landfill. Yan po ay dapat ginagawang compost malapit sa barangay. Opo. Hindi po natin kailangan ng hauling fee dyan. Okay. At dun sa ating waste composition, 50% ng basura ay kitchen waste. Bakit po natin dadalhin sa landfill? Para mag-create po ng methane. Lalo po yung delikado. Okay. No? Kaya Opo. dapat, yun yung, tingnan po natin ulit ang batas, ilagay po natin to sa consultation. At tama po, kahit po yung paano na kontrata, na bigay, bakit sila umuli ang mga kakontrata, dapat yan butbutin. No? Dahil iba-iba rin yung sinasabi ng alkalde kanina kung emergency or regular bidding. Opo, sige po. Maraming salamat. Opo. Mamayang, kailan po kayo dudulog sa hukuman? Because I don't think na magbabago po ito unless ordered by the court. Opo, nag-uusap po yung mga grupo po ng mga negosyante at bibigyan po namin kayo agad ng balita kung kailan po ito. Okay, sige po. Salamat po at bihasa po si Ma'am Mayang sa batas po tungkol nga dito sa
Solid Waste Management Act natin at pati nga po itong usapin po ng ilang pong mga patakaran sa ibang bansa. Just to to emphasize po yung isa sa mga provision ng ordinansa. Alam niyo dito yung mga hotel, ang singilan po dito ay per room ang singilan. Hindi naman araw-araw may guest yung hotel, di ba? Halimbawa, alam mo kung mayroon kang hotel, napakalaki ng babayaran mong garbage fee. Kahit na hindi napupuno yung hotel mo. Alam niyo yung kaya yung binabanggit niyang logic ba? Bakit per square meter? O dito po, in this case, sa mga hotel po, per single bed, per room ang singilan po ng garbage fee dito. Mamayang. Kaya nga, yun ang ating hinihingi. Yung logic ba, yung mathematics po sa kanilang naging desisyon. But again, ito po ay kunsihal, mga konseho po ng Manila ang siyang nagdesisyon at nagpasa. Mamayang, muli kaming tatawag po kapag po natin muling pinag-usapan ang isyong ito at kung kayo po ay dudulog na sa hukuman. Salamat po, ma'am. Salamat po. Apo, mabuhay. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!